After 9 PM, Latafa Ram Silver. Alin yung mas okay na pabango para sa'yo? So, pareho tong alternative for John Paul Gaultier Ultra Male. Unang lumabas yung 9 PM, pero hindi naman nagkakalayo kung kailan sila ni-release. May mga pagkakapareho, pero may mga pagkakaiba din. Pareho mo na ba itong nagamit? Ilagay mo sa comment section kung alin yung mas nagustuhan mo. Pero sa video na to, paglalabanin natin sila. Head-to-head battle. Nag-set ako ng criteria katulad nung dati para may susundin akong guidelines sa pagbibigay ng score sa kanila para dun sa bawat criteria na sinet ko. So, yung mga criteria na sinet ko is scent profile, performance. Sa performance, magpo-fall yung longevity, projection, saka sillage. Ang next doon is yung versatility, tapos complement factor, saka yung price. So, ito yung mga criteria na naisip ko na importante para sa ating mga fraged or at least para sa akin. Kung may naisip kayong ibang criteria na magandang ilagay dito sa pag-compare ng mga pabango, lagay nyo na rin sa comment section kasi pwede kayong gamitin sa susunod na mga fragrance battle. Bago ko simulan yung fragrance battle, gusto ko lang magbigay ng disclaimer na lahat ng sasabihin ko dito is galing sa akin. So parang opinion ko siya, yun yung paniniwala kong tama. Maaaring magkaiba yung paniniwala mo at saka paniniwala ko. So kung may pagkakaiba or may pagkakapareho, ilagay mo sa comment section kasi magandang discussion yan, lalo na para dun sa mga nanonood na mahilig magbasa ng comment section. Lalo na yung mga hindi pa nakakasubok nito kasi maaaring yung experience ko is iba dun sa experience mo. So without further ado, game. Criteria number 1, scent profile. So pareho naman tong alternative for JPG Ultra Male. Hindi ako magko-concentrate doon kung alin yung mas malapit. Kumbaga hindi ko bibigyan ng puntos dahil lang doon. Kasi alam naman natin, somewhere sa scent profile nila, yung kabuuan, malapit sila pareho sa Ultra Male. So i-rate ko sila based on yung standalone. Kumbaga walang comparison with JPG Ultra Male. Okay, diretso na ako. 9 PM, opens up sa initial spray apple tsaka cinnamon agad yung bumubungad sa iyo. Ang tamis nung lumalabas sa kanya. Actually, yung tamis niya, na-maintain niya hanggang mid, hanggang dry down. Pero para sa akin, yung initial spray, yung talaga yung may pinakamatamis na part sa kanya. Dominante yung cinnamon. Pagdating sa mid, lumalabas yung florals. Pagdating sa dry down, yung yummy na vanilla. Na para sa akin, yung dry down niya yung isa sa nagpasikat sa kanya. Bukod yung sa napakatamis na opening, yung dry down niya kasi ang yummy. Tapos, yung tungkol sa performance, si Yads mamaya pag-uusapan natin. Pero yung part na yon ng dry down, yung isa sa magic ni 9 PM. Si Rams Silver naman, Latafa Rams Silver. Although pareho silang ultra male yung direction, no? Ito yung mas malapit. At least sa opening, Yung opening na ito, mas katulad or kapareho ni JPG Ultra Male. Siguro, mainly because dun sa notes. Pareho sila halos nung mga opening notes ito is fresher kumpara kay 9 PM. May mint, may pearl na pagkakapareho niya kay JPG Ultra Male. So, yung mga kakilala ko naman na nagbibigay ng compliment for this, mas binibigyan nila ng compliment ito dun sa umpisa. Siguro nga because of the fresher nature nung scent profile niya. Pagdating sa mid, pagdating sa dry down nga lang, kung in comparison with 9 PM, para sa akin, ito na all throughout. Pagdating sa umpisa, yung difference nila, fresher, sweeter. Pero para sa akin, yung mas komplikado or mas komplikado, mas complex at mas malawak na scent profile ibibigay ko kay 9 PM. For me, richer tsaka smoother overall si 9 PM kung ikukumpara ko kay Rams Silver. Pwede kang kumontra sa akin, ilagay mo sa comment section. Pero for this, criteria number 1, scent profile, bibigay ko yung point kay 9 PM by Afnan. Criteria number 2, performance. Dito magpo-fall yung longevity, projection, tsaka sillage. So napaka-importanting factor nito sa kahit anong pabango na ginagamit natin. Lalo na doon sa mga tao na gusto yung mas malakas na pabango. May mga tao naman na gusto yung malakas na projection, may mga tao na gusto nila yung maganda lang yung scent trail na iiwan. Okay, punta na ako kay 9 PM. So, si 9 PM, ang longevity niya sa akin, more than 8 hours definitely. 10 hours siguro, baka pwedeng lumagpas pa.
depende kung ano yung setting eh. Kapag mas malamig talaga na scenario, karaniwan, lumalagpas or mas matagal. So, for the longevity, ganun. Sige, set na natin 10 hours. For the projection, malakas. First few hours, ang lakas na mag-project. For the sillage, panalo rin. Nag-iiwan siya ng yummy na centrail kasi nga, ang tamis, tas may vanilla, ang creamy. Na-mention ko kanina dun sa unang criteria sa scent profile, yung magic niya na isa is nasa dry down. At yung sa circle of friends ko at least or mga colleagues ko na nakaamoy na nito at nakapagbigay na ng compliment. Yung sa sillage department, malaking bagay. Naiiwan yung amoy, ang inviting ng amoy, ang noticeable ng amoy. Yung projection at yung sillage niya is talagang sasabihin mong pang party kasi pagpasok mo sa venue, ni-introduce na niya yung sarili niya. Pag naglakad ka sa venue, naiiwan pa yung amoy mo. So, head turner siya in a very good way kasi okay yung scent profile niya. Tapos, ang lakas pa kasi performer nga siya. Si Ram Silver naman, very obvious para sa akin na mas mahina siya kung in comparison with 9pm. Kung si 9pm is nasa 10 hours, siguro ito 6, 7, or 8 hours ang longevity. Projection, mas mahina rin siya kay 9pm. Mas malakas yung projection ni 9pm kaysa kay Rams Silver. Hindi ko sinasabi na mahina ang projection ito. Pero kung in comparison kay 9pm, magiging obvious kasi yung pagkakaiba. Si Ram Silver, okay din yung projection for the first few hours. Kaya nga masasabi ko sa dalawang to na alternative for JPG Ultramil, for scent profile tsaka for performance, wala kang talo eh. Pareho silang okay. Yun lang kung kukumpara mo sila sa performance, talagang obvious na lamang yung 9pm. So, for this, for criteria number 2 performance, ibibigay ko ulit kay 9pm. Criteria number 3, versatility. So, sa versatility, si 9pm, na-try ko na to gamitin sa umaga. Wala pa ako neto. Wala pa ako Ram Silver nun. Mahilig kasi ako mag-experiment sa mga pabango. Sa Pilipinas tayo, alam naman natin na normally mas mainit. Mas madalas mainit kasi yung katulad ngayong panahon, lumalamig at least. So, si 9pm nagamit ko na siya sa umaga. Talagang ang laki ng tendency na makakloy. Lalo na kung medyo madaming sprays. Pero pagdating sa malamig, pagdating sa gabi, doon talaga siya mas nag-work. Doon talaga siya mas nabibigyan ng magandang atensyon ng mga tao. Pero pag sa umaga, lalo na kung mainit, hindi ko na ulit siguro gagamitin. Si Ram Silver, on the other hand, since na-mention ko nga kanina, fresher yung opening niya kumpara dito. Matamis din si Ram Silver eh. Somewhere dun sa scent profile niya may sweetness din siya. Pero in comparison with 9pm, mas masusuot ko to sa umaga. Si 9pm, malabo talaga. So okay, si 9pm masusuot ko gabi, malamig. Si Ram Silver, masusuot ko ng gabi, masusuot ko rin na malamig. Pero pwede ko rin suotin sa umaga. Although, magbibigay ako ng disclaimer doon, konting sprays lang kasi may tamis pa rin yung scent profile niya. Pero overall, kung for versatility, ito yung mas versatile kaysa kay 9pm kasi nga mas magagamit to sa mas mainit or sa umaga. So for this criteria sa versatility, bibigay ko yung score kay Latafa Ram Silver. Criteria number 4, complement factor. So siguro para sa iba na mga nanonood, ito yung mas importanteng criteria dito sa battle na to, no? Pareho silang JPG Ultramale alternative or clone. So, asahan na natin na pareho silang complement magnet kahit alin dito yung gamitin mo. Basta disclaimer, no? Kahit sino sa dalawang to yung gamitin mo sa tamang setting. Mabibigyan talaga ng pansin, mabibigyan ng atensyon, mabibigyan ng compliment. Pero sa experience ko, meron talagang lamang na lamang. I worked as a clinical engineer. So, medical equipment, medical devices. Marami ako na-attenda na conventions, marami ako na-attenda na mga workshops. Sa mga hindi nakakaalam, yung conventions, ginagawa yun sa mga hotel, usually. At yung mga venue na ganon, sobrang lamig, malakas yung aircon.
So, mga nakapatong-patong pa yung damit, naka-jacket pa. So, dun pa lang may isip mo na kung bakit lumalamang si 9 PM. Kasi si 9 PM talaga nagwo-work siya sa malalamig na setting. So, I can remember ang daming beses na yung pupunahin lang na lalo na ng mga naging kaibigan kong doktor na yung parang bigla kang bibiruin, "Ay, ang bango ni ano, Sir Eric," ganyan. Tapos, ano yung naalala ko, puwede talaga siyang makaloko. I mean, alam naman natin kung magkano lang 'to, tsaka Middle Eastern perfume 'to, eh. Pero iisipin talaga ng ibang tao na mahal siya, lalo sa gano'ng setting. Imagine mo talaga, malamig yung setting, ang lakas ng aircon, naka-jacket, tapos ito yung maaamoy. Nagwo-work talaga yung magic niya. So, for compliment factor, pareho naman na 'to, na naka-receive na ako ng compliments galing sa ibang tao, kakilala tsaka hindi. Pero kung titimbangin, ang layo talaga ng lamang nito. Compliment magnet talaga. Pero disclaimer ulit, sa tamang setting, sa mas malamig na setting. So, yun, for this criteria, compliment factor, 1 point para kay 9 PM. Criteria number 5 na importante rin para sa atin, price. So, kung familiar ka na sa mga brands, Afnan sa Latafa, siguro may idea ka na kung alin yung mas mahal. Mas mahal talaga si Afnan. So, as of recording this video, si Afnan nag-range ng 1,700. Maabot yata ng 2,300 online. I mean, sa e-commerce, sa Shopee, saka sa Lazada. Si Ram Silver, makakakuha ka nito ng 1,000, less than 1,000. So, parehong 100 ml yun. Dito, lamang na lamang talaga si Ram Silver. Kasi, makakabili ka na ng dalawang Ram Silver para sa isang 9 PM. 'Di ba? Pareho naman silang quality depende naman sa pangangailangan mo. Yun nga lang kung gusto mo, para sa akin kung gusto mo ng mas quality yung juice, si 9 PM. Pero at least, okay, tapusin ko muna. Dito sa criteria na to, sa price, lamang si Ramsey Silver. So, 1 point para kay Ramsey Silver. So, yun, a total of 3 points para kay 9 PM, 2 points para kay Latafa Ramsey Silver. So, masasabi ko, better quality talaga. Higher quality, si 9 PM. May mga magsasabi dyan na pangit na yung formulation ngayon, reformulation, o ano. Okay. Sa experience ko kasi okay pa rin naman siya. Kung may reformulation siya, naniniwala ako na negligible pa rin siya. Nagkaroon ako nito 2020 or 2021. Nakalimutan ko na, pero na-mention ko na to sa iba kong mga videos. Simula noon, multiple bottles every year. Kasi nga, personal consumption, ang lakas ko gumamit nito. Tapos, nagbebenta rin kasi kami ng decal. So, na-experience ko masasabi ko lang kung may difference yung formulation before, tsaka yung kung may reformulation man ngayon, malakas pa rin siya. Hindi ako agree dun sa mga nagsabi na mahina siya ngayon. Si Rams, excuse, si Ram Silver naman, ganun din, wala naman ako napansin. Kung may reformulation man, para sa akin, negligible din. Although mas malakas si 9 PM kasi kay Ram Silver, hindi talaga siya sa mahina. Dito lang sa battle na to, nagmumukha siyang mahina kasi ang comparison niya, malakas. Mas malakas yung 9 PM. So, okay, dito sa battle na to, napansin natin na si Ram Silver umangat sa, in terms of versatility tsaka price, which speaks volumes kasi kung ikaw yung tao na hindi mo naman kailangan yung kasing lakas ng 9 PM pwede na to sa'yo. Tapos, mas versatile kasi may fresh opening siya. Mas makakatipid ka pa. Pwede ka pa bumili ng ibang pabango. 'Di ba? Pwede ka mag-agree or pwede ka pwede ka mag-agree or pwede ka Tangina. Magaralgal yung boses ko Pwede ka mag-agree or pwede ka mag-disagree sa akin. Pwede ka mag-agree or pwede ka rin mag-disagree sa akin. Ilagay mo sa comment section kasi better discussion. Alam ko maraming nanonood na hindi nagko-comment. Tsaka maraming nanonood na hindi pa nakasubscribe. Mag-subscribe muna kayo. Gusto nyo ba yung mga ganitong klaseng video? I-comment nyo para susunod gawan ko pa ng, di ba, kung ano yung mga gusto nyo pabango na gawan natin. Maraming salamat.
Thank you. Babu.